Hangin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Matthew 9:14-15, dalawang verse lang. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Parisiyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin sa ating pagbasa na ang mga alagad ni Juan Bautista ay mayroong tanong. At ang kanilang tanong na ito ay parang pagkukumpara. Sapagkat sila ay nag-aayuno sa panahon na sila ay dapat na mag-ayuno, sapagkat ang mga Hudyo po talaga ay mayroon pong panahon ng pagtitika o pag-aayuno, pagpa-fasting, ang hindi pagkain, para disiplinahin ang katawan, para lumakas ang espiritu. Ganun sila eh. Kaya lang yung kanilang pagtatanong na iyon ay parang pagkukumpara. Sapagkat totoo naman sila ay nag-aayuno, tapos sa mga Parisiyo sumusunod sa alituntunin, tumutupad sa mga alituntunin ng kanilang tradisyon, kaugalian. Pagkatapos nakikita nila na ang mga alagad ni Jesus ay hindi nagsasagawa, hindi gumagawa ng mga ritual ng pag-aayuno, ng seremonya ng pag-aayuno. So para bagang ibig nilang palabasin na ang mga alagad ni Jesus ay lumalabag, sumusuway, hindi sumusunod sa mga tradisyon na nakaugalian ng kanilang mga ninuno. Pero ipinagtanggol ni Jesus ang kanyang mga alagad na sinasabing, ang mga inanyayahan sa kasalan, ang mga nasa kasalan, ay hindi dapat nag-aayuno. Totoo naman yun, sapagkat sakripisyo nga yung pag-aayuno eh. Hindi pagkain, pagtitiis yun, pagtitika eh. Pagkatapos ngayon, pagtitiisin mo na hindi kumain kung nasa isang malaking okasyon, sa isang handaan, o di ba? Pero mong pumunta ka pa sa isang handaan kung hindi ka rin lang naman kakain, edi sana hindi ka na nagpunta do para hindi ka man lang takamin, para hindi ka magkaroon ng inggit sa masasarap na pagkain. So sinasabi dito ng ating Panginoon, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. So ang pag-aayuno ay pagkatapos na ng kasal. Kapag hindi na nila nakita yung ikinasal o yung lalaki o babae, basta't natapos na yung okasyon ng kasalan. So sa ating pagbasa ay may tinutukoy ang Panginoon na isang kasalan. Actually, ito yung kanyang pagdating sa kanyang muling pagbabalik para ang kanyang iglesia na kanyang kasintahan ay kanyang pakasalan. So ito'y pagpapahiwatig na ng Panginoon sa kanyang pag-alis at muling pagdating. So puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng atin pong pagbasa. Diyos ko iyong tinatanggap, pakumbaba at pusong tapat. Yan, ito yung pinakasusing salita sa atin pong pagninilay. Nilikha tayo hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para rin sa ibang tao. Totoo naman yun. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kasi kapag may mga taong nangangailangan, pag may mga taong salat, kapag may mga taong humihingi ng tulong, eh sino ba ang dapat na tumulong? Eh tayo. Sapagkat hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Bilang mga Katoliko, madalas sa ating pananaw, sapat na ang mga bagay-bagay na ginagawa natin sa ating relihiyon upang maging banal. Parang sila din, yung mga alagad ni Juan Bautista, yung mga Pharisees scribe. Akala nila sa tuwing sila'y mag-aayuno, sila ay gumagawa ng gawaing pagpapakabanal. Bagamat totoo yun, mayroon pong malaking pakinabang sa kanilang physical na katawan, sapagkat totoo na kapag ikaw ay sumubrang tumaba, o di ba? Pag ikaw ay naging chubby, madali kang mapagod, di ba? Hindi ka nakakakilos agad, hindi ka nakagagawa. Bakit? Medyo mahirap, mabigat eh, di ba? So pag tayo ay tumataba, nawawala tayo doon sa proporsyon ng ating katawan. Naglalakihan yung mga level ng bilbil. Di ba? Kapag tayo ay mataba, hindi tayo nakagagawa ng mga bagay na madaling gawin.
Kahit nga yung madaling gawin, nahihirapan na tayo. Bakit? Kasi mabigat yung ating katawan. Mabigat yung ating pangangatawan. Pangalawa ay ang mga chubby daw, ayon sa pag-aaral, ay madali daw kapitan ng sakit. Maraming iniimbak na sakit sa katawan. Kaya hindi tayo masyado nagpapachabi. Medyo tinatansya lang natin yung ating mga pagkain. Tinatantya lang natin yung mga ipinapasok natin sa ating katawan. Pangalawa na benepisyo at pakinabang din ng pagpapasting, lumalakas ang ating espiritual. Nagiging sensitibo sa mga bagay na espiritual sapagkat nakokontrol, napipigil natin yung ating sarili. Kaya maaaring ito'y kanilang ginagawa sapagkat totoo na ito ay isang pagpapalakas ng buhay espiritual. So maaaring ito yung kanilang pamamaraan ng pagpapakabanal. Ang sundin at gawin yung ritual na kanila nakasanayan, yung pag-aayuno. Minsan ay nililimot nating iayon or minsan nalilimot nating iayon ang ating mga pananalita at pagkilo sa ating pananampalataya na dapat ay nagdudulot sa atin ng kabanalan. Ano yun? Ulitin po natin. Minsan ay nalilimot nating iayon ng ating mga pananalita at pagkilos. So, hindi lamang pala pagpapasting, pag-aayuno ang isang paraan ng pagpapakabanal, kundi ang mga pananalita, ang mga salitang lumalabas sa ating bibig ay isang paraan na ng pagkakaroon ng kabanalan. Hindi lang pananalita, kundi pagkilos or pagsasagawa, pagsasabuhay ng ating buhay pananampalataya. Na ito ang dapat na nagiging dahilan ng ating buhay pangkabanalan. Huwag nawa nating malimutan na ang Diyos ay tumitingin sa laman ng ating mga puso. Totoo. Hindi lamang sa panglabas na atin pong gawa, tumitingin ang Diyos, kundi sa nilalaman ng puso. Dahil kung ano yung laman ng puso, yun yung lumalabas sa ating pagkatao. Kung ano ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kung ano yung nilalaman ng puso, yun yung kanyang ikinikilos. Yun yung kanyang isinasagawa sa araw-araw ng kanyang buhay. Huwag nawa nating malimutan na ang Diyos ay tumitingin sa laman ng ating mga puso. Alam niya ang nagbubunsod sa ating mga pagkilos. Tayo ba ay tumutupad sa kanyang mga kautusan dahil sa marubdob na pag-ibig? O sumusunod lamang tayo dahil sa ito ay ating mabigat na obligasyon. Mabigat na obligasyon yung banggit. Gumagawa pa tayo, gumaganap pa tayo ng mga bagay dahil udyok ng ating puso, udyok ng ating kalooban, udyok ng ating pagmamahal, o isang mabigat na obligasyon. Pag sinabing mabigat na obligasyon, parang napipilitan lang tayo. Hindi dapat ganun. Dapat maluwag sa ating kalooban sapagkat ang isang bagay na ginagawa mo ng labag sa iyong kalooban, ng labag sa ating kalooban, kahit magaan na bagay na gawain, bumibigat yan humihirap Bakit humihirap? Kasi labag sa iyong kalooban, kontra sa iyong gusto. Samantalang kung ini-enjoy mo ang isang bagay, kahit mabigat na gawain, gumagaan para sa iyo ito Hindi lang gumagaan, nagiging masaya ka pa, habang ito ay ginagawa mo. Kagaya itong aking ginagawang pag-gospel vlog. Sa tingin ng iba, mahirap ito Pero sa aking pangsariling palagay, ini-enjoy ko ito Masaya ako kahit saan ako magbasa, kahit saan ako mag-vlog. May mga taong nagtatawa, tumataas ang kilay, tumataas ang balikat. Okay lang yun. Bakit? Ang mahalaga, nakakapagbahagi ka nang wala kang inaasahang bigay ng tao sa iyong ginagawang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. O di ba? Maraming nakakapakinig, maraming nakikinabang sa pamamagitan ng social media at pinagpapala sila. So yun ay ginagawa ko ng masaya bukal sa aking puso at kalooban. Punuin natin ang ating mga puso ng mga aral at pag-ibig ni Kristo upang ang mga ito ay mabanaagan sa ating mga pagkilos at mapakinggan sa ating mga pananalita. Ito na po yung hamon mga kapatid. Ang kailangan ay punuin natin ang ating puso ng ng aral,
ng pag-ibig ni Kristo. At upang ito ay makita sa ating pagkilos, mapakinggan din sa atin sapagkat tayo nagbabahagi, nag-share, at ang lumalabas dapat sa ating mga salita, sa ating mga bibig, ay pagpapalakas ng loob, kapakinabangan sa mga taong nasa ating kapaligiran, kapakinabangan sa mga taong nanonood sa mga video na atin pong ginagawa. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ang ating buhay. Bye-bye and bye-bye! Thank you, God, for everything.